Inisip ng Diyos na bago siya magsimula sa paglikha ng anumang bagay ay magkaroon siya ng isang kasangguni na makakatulong. Sa kanyang pag-iisip ay sumipot sa kanyang ulo ang 5 titik na may sinag at nagniningning sa anyo ng 5 talulot ng isang mayuming bulaklak. Ang bulaklak na ito ang tinatawag na gumamela selis na ang ibig sabihin ay bulaklak ng langit o bulaklak ng mundi, rosa mundi. At ang 5 titik na nabanggit ay dili iba kundi ang matamis na pangalang Maria, na sa wikang Syria ay Miriam na ang kahulugan ay kataas-taasan, nang hindi pa ginagamit ang pangalang Maria, bulaklak lamang ang tawag ng Diyos sa naging kauna-unahang bunga ng kanyang pag-iisip. Ang unang inihanda ng Diyos na pasimula ng kanyang paglikha ay ang impyerno o Averni na nasa ibaba at dakong kailaliman. Ganito ang sabi niya sa bulaklak, "Ikaw muna ay aking iwan, bantayan mo ang aking kaba ng tipan na huwag mong pangangahasang buksan, at kapag hindi mo sinunod ang aking bilin sa iyo ay mananaog ka sa aking gagawing lupa at magpapakasakit upang tipunin ang mga sumabog at nangawalang bertud." Nang masabi ng Diyos ang gayon, ay nanaog na siya sa kailaliman upang ihanda ang isang malungkot na tahanan ng kanyang mga piling arkanghel na lilikhain na magsusuwail sa kanya. Nang makaalis na ang Diyos ay binuksan ni bulaklak ang nasabing kaba ng tipan sa hangad na makilala ang katotohanan at katuparan ng mga sinabi sa kanya. Nang mabuksan na ang kaban ay biglang lumabas ang 3 letrang B na may mga pakpak at nagsilipad. Ang 3 titik na nabanggit ay ang bambaw beam na 3 salitang kung sabihin ay tres virtudes na lubhang mahimala at makababalaghan. Nang magkagayon ay biglang isinara ni bulaklak ang kaban, subalit ang 3 B ay nakalabas na at hindi na niya nakita. Nang dumating ang Diyos buhat sa kailaliman, ang sabi sa bulaklak ay ganito, "Ngayon ay matutupad sa iyo ang aking sinabi na mananaog ka sa lupa at magpapakasakit." Ginawa na nga ng Diyos ang plano o ang anyo ng kanyang mga lilikhain at gagawin, tubig, apoy, hangin, lupa, langit, mga kahoy at halaman, mga tao at mga hayop, araw, buwan at bituin. Ngunit una at higit sa lahat ay ang mga banal na espiritu na kakatulungin niya sa paglikha at paggawa. Nang mayari na ang nasabing plano, ay ipinakita ng Diyos kay bulaklak na kanyang kasangguni at sinabi naman nito na tumpak at mabuti kung espiritual, ngunit kailangang baguhin ang iba kung gagawing material, sapagkat ang plano ng Diyos, ang malalaking kahoy at ang maliliit at mabababa ay maliliit naman ang bunga. Sinabi ni bulaklak na kung ang mga kahoy na yaon ay ilalagay sa lupa, ay kailangang ang lalong malalaki at matatayog ay siyang dapat bigyan ng maliliit na bunga, at ang maliliit at mabababang halaman at gumagapang sa lupa ay siyang dapat bigyan ng malalaking bunga, matataas ay maliliit ang bunga, sapagkat sinabi ni bulaklak na ang matatayog at malalaking kahoy ay sisilungan ng mga tao, hayop, kung nadadarang sa init ng araw, at kung ang malaking bunga ng kahoy ay mahinog at hindi makaya ng tangkay at malaglag at sa pagkakataong ito ay may taong nakasilong at mabagsakan, ay maaaring mamatay o mapinsala ang tao, kaya't ito ay dapat baguhin ang sabi ni bulaklak. Ito ang kauna-unahang pagsira ng Diyos sa kanyang mga nilikha, ang sabi sa banal na kasulatan. Ginawa ng Diyos ay binago. Ang malaki at matayog ng kahoy ay siyang pinapagbunga ng maliit, at ang maliliit na halaman ay siyang pinapagbunga ng malalaki, ayon sa payo ni bulaklak. Nang nakahanda na ang lahat ay inisip ng Diyos na likhain na ang kanyang mga kakatulungin, nang siya ay nag-iisip ay bigla siyang pinawisan sa tagilirang kanan, at nang kanyang iwaksi ang 16 na wisik ng pawis ay naging 16 na espiritu. Muli siyang pinawisan sa tagilirang kaliwa, at 8 butil na pawis naman ang sumipot at nang iwaksi ay naging 8 espiritu rin. Ganyan ang sabi sa kasaysayan. Sa 24 na ito ay hinugot niya ang 3 na magsisiganap at tutupad sa kanyang ginawang plano. Ito ang tinatawag na 3 makapangyarihang Evelator, Evetemit, Avetilo.
Ito ang tatlong personas o Santissima Trinidad na nag-usap upang pasimulan ang paglikha.